beloved Boss Mike Cervera. Nakakasana all na yaman. Inilabas na ng Forbes Asia ang mga pasok sa billionaire club sa Pilipinas. Grabe. Kulang 10, si Tony Tan Cactiong and family na may Dito yan sa una. Dito tayo. Umpisan natin sa una. Yan. mga apakayayaman sa Pilipinas. Nako. Nanguna sa listahan ng C-siblings. Nako mga kababayan ko, pansinin ho ninyo ha. Pansinin po ninyo. Just grabe. Malulula kayo sa dami ng mga pera neto. Ang pinag-uusapan dito ay dolyar, hindi ho piso. Dolyar po mga kababayan ha. Eto na. Diversified o kalat ang kanilang portfolio mula sa department stores, bangko, real estate at iba pa. Bumalik na mga kababayan ang C-siblings. Oo, sila na ho ngayon ang number 1. 11.8 billion. Grabe, daming pera, no? Biruin nyo mga kababayan ko, 11.8 billion. Opo, kung eto mga kababayan ay magbabawas para ho makatulong dito kay Ramon Ang, na mayroon pong 3.75 billion peso, mga kababayan, malamang ho ay ilang panahon lang tapos na ang problema sa baha, sa traffic, ano po mga kababayan ko. Tuloy. Kaya ang pinagsamang yaman ay umaabot ng $11.8 billion o katumbas ng 671 billion pesos. Nako, dami. Pumangalawa sa kanila si logistics tycoon Enrique Razon Nako. with 11. Kita nyo, Enrique Razon, baka naman suporta mo na si Ramon Ang. Alam naman naming sumusuporta ka. Saan? Kay Pangulong Bongbong Marcos, di ba? 11.5 billion ang pera. Netong si Enrique Razon, mga kababayan ko. Daming pera. Dolyares, mga kababayan. Bilyon, hindi milyon. Bilyon. Daming pera, no? Sa totoo lang ho, kahit karampot lang sana, meron tayo niyan, ano? Eto. $1.5 billion. Third spot si dating Senate President at real estate tycoon Manny Villar with $11 billion. Kita nyo mga kababayan ko, no? Itong si Manny Villar, mga kababayan, ay meron pong $11 billion. Ito po mga kababayan, nung bago po maupo si Digong, mga kababayan, ito po ay wala ho sa top 10. Opo. Wala sa top 10 po, natalakay ho yan doon sa sa Radyo Pilipinas kahapon, ano? Wala ho sa top 10 ito. Ang kinagulat talaga ng karamihan nung matapos po na umupo itong si Rodrigo Duterte, ano po? Mga kababayan nag-number 1 po yan. Number 1, siya ho yung pinakamayaman sa Pilipinas. Opo, nung panahon ni Digong. Kaya nga ho maraming nagtaka. Ano po? Kaya maraming nagtaka. Daang hari scam. Nako. Sabing ganun, So, alam nyo naman yan. Sa mga paliwanag ho ng mga kasama nating mga vloggers, panoorin nyo na lang ho sa Radyo Pilipinas. Naka-post po yan. Naka-share. Share ko po sa wall ko. Puntahan nyo na lang, Eto, sumunod. Sino? Eto, paborito natin ngayon. Ano po? Etong si Ramon Ang, ang paborito natin, Pasok! Ang negosyante namang si Ramon Ang, yan. Ang pang-apat na may $3.75 billion. Nako. Top 5 richest, si Isidro Consunji and family na may 3.7 billion net worth. Kita nyo, Ramon Ang, mga kababayan, pang-apat. Pero kung pagmamasdan nyo yung numero, abay wala pa ho sa kalahati. Itong kayamanan niya kay Manny Villar, kay Enrique Razon at sa mga C. Ano po? Wala pa ho sa kalahati. Pero, eto ang matindi. Si Ramon Ang ho, mga kababayan, tulad ng tinalakay natin kahapon, ay handa ho na gumastos ng sariling pera para ho masolusyonan ang baha
sa Kamaynilaan. Ibig sabihin ng Kamaynilaan, hindi lang ho yung Maynila na nasasakupan ng mayor na si Isko Moreno. Hindi lang ho yun. Kung hindi yung buo, kasama ho ang Quezon City, Malabon, Valenzuela, Caloocan, Navotas, Pasay, at Parañaque, Pasig, Marikina, at marami pa hong iba. Ano po? Yan po yun. Yun po yung gustong solusyonan ng etong si Ramon Ang. Ano po? Yan ho mga kababayan na hindi ho gagastos ang taong bayan at hindi gagastos ang gobyerno. Kusang loob po na gagawin niya. Ang hinihiling lang po niya ay yung pakikiisa ng mga mayors. Ano po? Para po dito sa kanyang gustong programa. Para po mawala na ng tuluyan or mabawasan ng malaki itong problema ng pagbaha sa buong Kamaynilaan na maaari din po na pwedeng umepekto, madamay na hindi na rin, mawala na rin ang baha ng Karatig, Maynila. Ano po? Ng Karatig, Metro Manila, mga kababayan ko. Galing, ano? Ang galing, oh. Yan po si Ramon Ang. At ngayon, meron na hong sumusuporta. Ano po? Sa kanila. Ito rin mga mayayaman na negosyante. Opo, ay sinusuportahan po itong proyektong nais gawin ni Ramon Ang. Grabe. For president na ba yan? Pasok. Eto. Next, pang-anim. Ano na? Nasa na? Wait. Balik tayo sa mga wait. Dito. nakakasana all na yaman. Inilabas na ng Forbes Asia ang mga pasok sa billionaire club sa Pilipinas. Rank 10, si Tony Tan Cactiong and family may 2.9 billion pesos na net worth. Pang-siyam, ang mag-asawang Lucio at Susan Ko with $3 billion. Nako. On 8th spot, si Lucio Tan with $3.2 billion. Grabe no mga kababayan, yung mga pangalan Lucio, ano? Ang Lucio pala, pangalang pang-bilyonaryo. Tony Tan. Cactiong and family, 2.9 billion, pang-10. Dito tayo sa pang-6. Ascuna family, grabe, dami. 3.6. Etong Jaime Sobel de Ayala, 3.4 billion. Lucio Tan, nako, ito pong si Lucio Tan, mga kababayan, ito po yung dati yatang may-ari ng Fortune Tobacco. Ano po? Yung Fortune Tobacco, tandaan nyo yun? At saka ho ng Philippine Airline. Grabe, no? Sa atin na lang yung butal sana, no? Baka naman, baka naman itong mga mayayaman na ito, itong super yaman, baka yung mga butal ng pera nyo, baka gusto nyong itulong sa programa ni Ramon Ang, abay, malaking bagay ho yan. Pang-pito naman, si Jaime Zobel de Ayala at kanyang pamilya na may $3.4 billion. Nako. Ang fashion and retail tycoon naman na Ke Azcona family, ang top 6 na pinakamayaman sa Pilipinas with $3.6 billion net worth. Ayan, mga kababayan ko, ha? Yan na ho. Ngayon, ang tanong, ang tanong, nasaan yung idol ni Kaaruba rito? Yung po bang sabi trilyonaryo? Nasaan na ho yun? Yung trilyonaryo na idol ni Kaaruba? Nasa listahan ba ng mga pinakayayamang mga Pilipino? Dito sa Pilipinas? Wala! Pati naman pangalan. Nako! Yan, mga kababayan ko, wala Kaya sa mga nauuto pa ho, noong pangit na mukhang kabayo, hindi ko naman sinasabing kamukha ni Libayan, Etong si Norman Mangusin, kilala nyo naman siguro yon, Si Norman Mangusin? Yun po, mga kababayan, nagpapakilala, na siya daw trilyonaryo. Mayaman, marami daw ginto. Yan ang pakilala. Di ba? Grabe, no? So yan, mga kababayan, ang mga pinakamamayaman sa Pilipinas na
sana, panalangin natin mga kababayan na sana tumulong naman kay Ramon Ang para mapaganda, masiayos kahit man lang yung baha. Ano po mga kababayan ko? Kahit man lang yung baha. Oo, yung problema natin sa baha kasi napakalaking talaga perwisyo. Etong pagka bumagyo, nagkakaroon ng pagbaha, mga kababayan, ay grabe. Oo, marami hong mga sasakyan na mga nasisira, marami hong mga mga ari-arian ang nasasalanta. Ay nako, imbis mga kababayan na sila ay pera na sana nila yung mga nasira na mga kagamitan, paninda, sasakyan. Nako, mga kababayan napupunta pa sa pagpapagawa. Di po ba? Napupunta na lang sa pagtapon yung mga nasisira, Yan, sabi naman ni Masokis dito. Top 10 corrupt politician. Sabi rito. Sino? Number 1, Cheese. Number 2, Villanueva. Number 3, Sara. Number 4, Go. Number 5, Bato. Number 6, Pulong. Number 7, Aimee. Number 8, Marcoleta. Talaga? Number 9, Cayetano. Number 10, Jinggoy. Grabe. May listahan talaga, May listahan, mga kababayan ko. So, eto na. Puntan na natin, mga kababayan. Eto hong, grabe, tambalang Robin Padilla at Sara. Nako! Iboboto nyo ba? Mga kababayan ko, ang tambalang Robin at Sara, iboboto nyo po ba ito, mga kababayan ko? Ba, matindi ito, matindi. Eto na. Pasok! Yung nakita ko ngayong araw na ito, ang lahat ng mga senador ay gising, Nako. ang lahat ng mga senador ay nandito, ang lahat ng mga senador Revelasyon talaga itong ay si nagtatrabaho Robin Padilla, ha? Ah. Hindi ko talaga ayon akalain sa na gusto kong makita magiging ko ang bawat debate epektibo at tapat talaga itong si Robin Padilla. Ito Ah. po ay patunay na kinakailangan ang mga senador, miski walang mataas sa pinag-aralan, nasa tamang lugar ang kanyang puso. Kita So nyo? ako, susuporta ako dito kay Robin Padilla kung siya'y tatakbo sa mas mataas na opisina, lalong-lalo na kung katambalan niya ang VP Inday Sara. Yan, mga kababayan ko! Narinig ninyo? Paano ngayon ito? Tambalang daw, mga kababayan. Dahil daw bilib na bilib daw ito. Si Roque kay Robin Padilla, abay nararapat lang daw po na kailangan tumakbo sa mas mataas na posisyon. Wala stick, mga kababayan ko. Ibang klase Ayan mga kababayan So mga kababayan, tambalang Sara Duterte na napakaraming mga kinakaharap na kaso na hindi pa rin nalilinaw. Ano yung mga kaso? Pagnanakaw, pangungurakot. Grabe. Tapos ang vice presidente daw, eto namang si Robin Padilla. Diyos ko po! Ano na lang ang mangyayari sa atin? Mga walang alam. Diyos ko. Ano na mangyayari sa Pilipinas niyan? Ano mangyayari? Paki-comment naman. Oo, paki-comment nga ho. Mga kababayan, kung sang-ayon kayo rito sa mungkahe ni Roque, Robin Padilla, ex-convict. Kawawa, Grabe, nakakahiya ito. Ano ang itinuri ni Pinoy? Ayun na nga, emote. Ano pa? Magkaalaman na lang sa 2028, sabi. Ayaw ko na umuwi dyan. Nako, hindi pwede, Boss Mike. Diyos ko. Ang hindi, yun, hindi ko na nabasa. Grabe. Yan siguro yung gusto nila Marcoleta, Yan siguro yung gustong tambalan nila Bato, nila Bongo. Grabe, Diyos ko po. Tapos senador, si Bato, si Bongo, si
sila Cayetano. Grabe. Kakahiya. Sa totoo lang. Nakakahiya ito. Oh. Ang sasabihin Kayo, ninyo, agree ba kayo? siyempre, Ang si pinakamalakas Robin na Padilla, kombinasyon boto sa na alam na 2028 Ay, ay Duterte, Padilla. naku, yan daw ho ang pinakamalakas pa. Yan daw ho, mga kababayan, ang pinakamalakas na tambalan sa 2028. Ano ba yan? Pinakamalakas na tambalan para magnakaw ng pera ng bayan? Yung ba yung tinutukoy neto si Roque? Grabe. Diyos ko, ano ba? Puro mga siraulo na ba mga Pilipino? Ha? Puro siraulo na ba mga Pilipino? Iboboto, isang Sara Duterte, tsaka ano? Ha? Robin Padilla. Grabe. Ibang klase. Pagka ganun no, mga kababayan siguro saan kaya pupunta ang bansang ito, ano? Alam nyo, sa totoo lang, sabi nga namin, kulang na kulang yung panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kulang na kulang ho Sa totoo lang. Kung kailangan nga ho, mga kababayan, na dagdagan pa kahit isa pang 6 na taon. Ano po? Pwede pa Kaysa ho, magtiwala tayo sa ibang mga sino. Kay Sara Duterte? Pipiliin ba natin si Sara Duterte versus kay Pangulong Bongbong Marcos? Siyempre malabo naman, kaya nga hindi nila ma-impeach kaya nga hindi nila ma-impeach si Pangulong Bongbong Marcos dahil magaling Di ba? Wala, mga kababayan ko. Wala nang pupuntahan itong bayan na ito, maniwala kayo. Kapag kaho ganyan, sa bagay, kung yun, mananalo. Ngayon, sa ayaw at gusto ng mga ayaw kay Sara Duterte, mga kababayan, meron pa rin namang mga boboto at mahihina ang ulo. Di ba? Marami pa rin boboto dyan, mahihina ang ulo nila yan! Meron pa isang pasabog ito. Ewan ko talaga, mga kababayan, kasi sa totoo lang nahihirapan akong isipin. Kung sakali lang pagpalagay natin na mapanalo ng mga siraulo etong pagpalagay lang ho natin, mga kababayan. Kung manalo etong si Sara at saka si Padilla, kung manalo itong kagustuhan ng mga siraulo, saan pupulutin ang bansang ito? Yun ang tanong ko lagi. Saan? Anong kaalaman ni Sara? Kita nyo, hirap na hirap magsalita. Walang sarili. Mga kababayan, walang sarili na pagkukusa na siya yung magpaliwanag. Bagkus, mga kababayan, sa kabila nun, nahihirapan, kumuha na lang ng tagapagsalita yan. Di po ba? Oo. Kita nyo, mga kababayan, ginawa niya, kumuha na lang ng tagapagsalita para sa kanya. Mismo yung tagapagsalita niya, hindi alam kung ano yung sasabihin patungkol sa mga whereabouts niya. Di ba? Wala Di ba, mga kababayan ko? Wala. So yun. Yan po, mga kababayan, So mga kababayan ko, umabot na tayo sa oras at abangan po natin ang the big B na ho ngayon yung 5 po ginawa ng ganito, B na. Roman numerals ng 5. Opo. The Big B kasi parami na ho ng parami ang grupo ng The Big B. Yan, mga kababayan, abangan nyo po yan sa pagbabalik namin po sa Radyo Pilipinas. Muli, mga kababayan, bago tayo maghiwa-hiwalay, huwag nyo kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.